Naglalakad kami ni na Daniel papunta sa bahay ng kapatid ni Nanay Sally. Nakasuot ako ng makapal na black jacket at jeans and Daniel also wore the same with me. Habang naglalakad kami nakayakap naman ng isang braso ng binata sa bewang ko. Hindi ko naman mapigilan ang sariling tumingin sa bawat dinadaanan namin. Ang mataas na puno at ang kakaibang simoy ng hangin. Natutuwa naman ako habang nanonood ng mga batang naglalaro at sa pamilyang nagpipiknik sa tabing ilog. Tuwing may nakakita akong pamilyang masayang nagtatawanan, nagkwekwentuhan, nagbabonding, napapangiti na lang ako ng mapait. Laging pumasok sa isip ko bakit hindi kami nagkaroon ng kompletong pamilya. Pero bakit may iba naman na wala ng daddy o kaya mommy? Ay masaya naman sila. Bakit kami hindi? O baka ako lang. Kasi okay naman sila ate at dad. Ako lang naman, parang may kulang. Tuwing gabi nagpe-pray ako na sana kompletong pamilya namin. I wish I have also a complete family, loving and caring, and having bonding time with each other. Napabuntong hininga na lang ako. Naramdaman kong bahagyang paghaplos ni Daniel sa bewang ko, kaya napatingin ako sa kanya. Are you okay? Binigyan ko siya ng ngiti at tango. Huminto kami sa isang bahay. May maitim na gate at saktong laki ng bakuran at bahay. Kumatok si Nanay Sally sa gate ng ilang beses bago may taong nagsalita galing sa loob. Sumalubong sa amin ang babaeng kamukha ni Nanay Sally. Naka-white turtleneck itong suot at black skinny jeans. Dahan-dahan nang ngumiti ang babae kay Nanay Sally at agad na yumakap dito. Ate, Mean, namiss kita ate. Bakit ngayon ka lang uli nakadalaw? Isinama ko ng anak ni Mr. and Mrs. Diaz papunta dito, kaya nabisita ko kayo ngayon. Naghiwalay ng pagyayakap ang dalawang magkapatid at tumingin sa amin ni Daniel. Magandang umaga po sa inyo, ma'am, sir. Si Daniel ang anak ng amo ko. Si Bianca naman ang fiancé niya. Mga anak, si Mean, ang kapatid ko. Pakilala ni Nanay Sally sa amin. Hello po, masaya po akong makilala kayo. Saad ni Bianca habang nakangiti. Same with me. Nice to meet you, Mrs. Mean. Naku po, ate Mean na lang po, sir. Daniel na lang din po. Tumango ito at ngumiti. Niyaya kami ni ate Mean sa loob. Pagkapasok namin ay sumalubong sa amin ang ingay sa paglabas ng dalawang bata sa bahay. Agad nilang niyakap si Nanay Sally. Masaya akong makikitang masaya si Nanay Sally ng sandaling iyon. Nakilala namin ang asawa ni ate Mean, na isa ding nurse sa lugar nila. Nagstay kami ng ilang oras at umalis din. Si Nanay Sally naman ay nanatili itong sa bahay ni Ate Mean. Humingi ng pabor si Ate Mean na doon na muna matutulog si Nanay Sally kahit isang gabi lang. Sino ba kami para tumanggi? Daniel surprised me. We are now having a picnic in their garden. Ang ganda ng mga bagong bulaklak na namumulaklak at ang iba't ibang kulay ng bulaklak. May nakalatag na rectangle carpet sa damuhan habang may dalang dalawang basket na may lamang iba't ibang pagkain. Nakaupo siya habang nakasandal ang katawan niya sa puno. Makulimlim ang langit at masarap ang hangin na hatid ng lugar sa pwesto namin. Nakahiga si Bianca sa tabi niya habang hinahaplos ang buhok nito. Napaangat at tingin ako sa binata at nagsalubong naman ang mga mata namin. You like it here? Tumango ako at hindi mapigilan sa sarili ang pagngiti. Are you hungry? Marahan akong tumango at umupo sa tabi niya. Kinuha niya ang dalawang basket at nilatag ang mga pagkain na nasa loob nito. Ang dami! Pabulong kong saad nang mailabas na niya ang lahat ng laman ng basket. Nagsimula na kaming kumain. Medyo ganado ako ngayon sa pagkain. Babe, pineapple? Mabilis ko itong inilayo na parang nasusuka ako sa amoy ng pineapple. Ang baho! Ha? Hindi naman, Bianca. Okay ka lang? Inumin mo muna ito, babe. Sabay bigay sa akin ng mango juice. Mas lalong may humalukay sa tiyan ko dahil sa baho nito. Mabilis akong tumayo sa pagkakaupo at sumuka palayo. Naramdaman ko ang pagsunod ni Daniel sa likod ko. Kinuha niya ang buhok ko na nasa muka at nilagay sa likod ko. Hinaplos niya ang likod ko dahil sa walang tigil na pagsuka ko. Ilang sandali pa'y humarap na ako kay Daniel. Okay ka lang? Marahan akong tumango pero yung isip ko'y naguguluhan. Ano bang nakain ko? Bakit ako nagsusuka ngayon? Tsaka yung naamoy ko yung pineapple at mango juice ay bigla na lang akong nasusuka. Nalilito ko na saad sa sarili. Gusto ko nang magpahinga, Daniel.
Okay, uuwi na tayo. Ililigpit ko lang muna ang pagkain natin. Saad niya bago tumalikod sa akin. Sumunod naman ako sa binata. Nung nagliligpit na siya ng pagkain ay agad akong kumuha ng isang apple. Babe, baka magsuka ka na naman. Hindi ko ito pinakinggan at nagsimulang kagatan ng apple. Napikit pa ako sa bawat kagat ko sa apple dahil sa sobrang sarap nito. Nakakain naman ako ng apple dati, pero bakit parang ngayon ay sobrang sarap nito? Morning, babe. Naramdaman ko ang paglapit ni Daniel sa kama at humalik sa noo ko. Napapikit akong napangiti sa ginawa niya. Are you okay now? Tumango ako ng marahan. Nagising ito kanina dahil sa biglang pagsusuka ko kaninang umaga. Bumalik ako sa pagtulog pero hindi nakatulog si Daniel sa pag-aalala sa akin. I smell the shampoo he used. Kakatapos lang nitong maligo para pumasok sa kumpanya. Pero nagdadalawang isip itong umalis dahil sa nangyari sa akin kaninang umaga. I slowly opened my eyes. I smiled a bit at him. Mababasa-basa pa ang dulo ng buhok niya at wala pa siyang damit pang itaas. Tuwing nakikita ko siyang ganyan dati, agad namumulang pisngi ko sa hiya. Pero ngayon parang nasasanay na akong nakikita siyang walang damit pang itaas. Magbihis ka na. Pero nanatili lang ang mga mata ni Daniel sa akin. I'm okay, Daniel. You don't need to worry about me, okay? Your company need you right now. 2 araw kami nagstay sa Baguio. Umuwi agad kami nang tumawag ang sekretarya niya na may emergency sa kumpanya. Kaya agad kaming lumuwas ng Manila pa uwi. Kaming 2 ni Nanay Sally diretso sa mansyon. While Daniel to the company. Pwede naman dito na lang ako magtrabaho. Daniel, I'm fine. And Nanay Sally is here. Sige na, magbihis ka na. He's worried about me. I can see that. Marahan itong tumango at tumayo para magbihis. I'm just watching him hanggang sa matapos siyang magbihis. Bumangon ako sa kama at umalis. Lumapit ako sa binata at inayos ang necktie niya. Naramdaman ko naman ang isang kamay niya sa bewang ko at yumakap. Kaya mas lalong napalapit ako sa kanya. Sobrang perpekto ng lalaking to. When he clenched his jaw, wala kang masasabi. He already has look and money. Sino bang hindi magkakagusto sa lalaking to? He smirked at me, kaya napatigil ako. Are you done, babe? He said with a smirking look. Mabilis akong umatras pero mas lalong humigpit ang yakap nito sa akin. Bumilis naman ang tibok ng puso ko dahil sa ginawa niya. Ilang ulit ko nang natitigan ng malapitan ng mukha ni Daniel, pero tuwing nakikita kong perpekto niyang mukha ay namamangha pa rin ako. Hindi ko alam na may ganitong perpektong lalaki sa mundo. I closed my eyes when he kissed my forehead, eyes, nose, and my lips. It's just a smack but it gives a big impact on me. At agad na nag-react ang puso ko dahil sa ginawa niya. Uminit ang sulok ng mga mata ko. Call me or text if something happens. I smiled a bit and nodded. Ingat ka. I'll go now. Sumenyas pa sa akin na tumawag ako bago lumabas sa kwarto. Ngumuso ako at bumalik sa kama. Hanggang sa nakatulog na ako. Bianca, anak, bakit ka umiiyak? Natatarantang tanong ni Nanay Sally sa akin at patuloy pa rin ang pagtulo ng luha ko sa muka habang nakatitig sa larawan. Anong nangyari, Manang? Rinig kong tanong ni Ate Mabel kay Nanay Sally. Tawagan niyo si Daniel, bilis! Utos ni Nanay Sally. Pilit akong pinakalma ni Nanay Sally sa pag-iyak. Pero walang tigil ang pag-iyak ko habang nakatingin sa larawan. Anak, tahan na. Sabihin mo kay nanay kung bakit ka umiiyak. Bianca. Nay, nahihirapan kong sabi dahil sa pag-iyak. Marahan na hinahaplos ang likod at pinunasan ng mga luha ko sa muka. Gustong gusto kong sabihin pero hindi ako halos makasalita dahil sa pag-iyak. Ilang minuto pang nagdaan, halos napatalo naman ako sa gulat. Nang biglang bumukas ang pinto, mabilis na lumapit si Daniel sa amin at humarap sa akin. Nakaupo kami ni Nanay Sally sa dulo ng kama habang hinahaplos ang likod ko. Babe, shh. Mas lalo akong umiiyak nang makita ko si Daniel. Niyakap niya ako at umiiyak ako sa balikat niya. Why are you crying, babe? Shh, I'm here. Mom? What about your mom? Mahina nitong tanong sa akin. Kumawala ako sa yakap at agad naman akong binigyan ng baso ng tubig. Napabuntong hininga ako. I bite my lower lips and I can't directly look into Daniel's eyes.
He held my hands gently. I just missed her, I said and started to cry again. Mom died because of me. Tuwing birthday ko, mas lalong pinamumukha sa akin that I don't deserve to live in this world. That I don't deserve to be happy. Tuwing hindi magpapakita si Dad sa birthday ko, laging pumapasok sa isip ko na because I am the reason why Mom died, I need to suffer. Kailangan kong magbayad dahil ako ang naging dahilan kung bakit siya nawala. Because of me. Then I realized why Dad can't celebrate my birthday or just greet me. Sino bang magsa-celebrate sa birthday ko kung yun din ang araw na nawala si Mommy, his wife? Kailan kaya niya ako maituturing na anak? Kahit sa picture ko lang nakita si Mommy, I'm happy that she's my mother. Even if she knows that it's dangerous to continue to give birth to me. But she sacrificed her life. Binuhay niya ako sa mundong ito na parang wala naman ako. Ewan ko pero lately napakababaw ng emosyon ko. He touched my cheeks gently and kissed my forehead. I'm always here, babe, he whispered. I nodded and I hugged him. Oh, I'm lucky to have this man. I felt his staring at me, kaya napaangat ako ng tingin sa kanya. Namamaga pa rin ang mga mata ko dahil sa kakaiyak kanina. Nakatulog rin ako pagkatapos umiyak at nagising na lang ako na gabi na pala. I mouthed, "What?" Umiling lang ito at nagsimula ng kumain. Kakasimula lang namin kumain pero tuwing kakain ako'y lagi ko siyang nahuhuli o nararamdaman na nakatingin siya sa akin. Kaya hindi tuloy ako makakain ng mabuti. Dahil sa mga tingin niya, tumikim si Nanay Sally na bumasag sa katahimikan ng hapag. Napunta naman ang atensyon ko kay Nanay Sally na nakatingin sa akin na puno ng pag-aalala ang mga mata tulad ng kay Daniel. Mga anak, nandito lang ako lagi kapag gusto niyo ng kausap. Handa akong makinig sa lahat ng saloobin niyo. Opo, Nay. Medyo paos pa ang boses ko dahil siguro sa pag-iyak kanina. Lalo ka na, Bianca. Anak, huwag mo nang ulitin ang umiiyak ng ganun. Hindi ko alam ang gagawin ko kapag naulit yun. I'm sorry, Nanay. Hindi ko rin po alam kung bakit ako biglang umiiyak nang makita ko ang larawan ni Mommy sa cellphone ko. Bigla na lang ako naging emosyonal dahil doon. Nanay Sally gave me an understanding smile and she nodded. Pagkatapos namin pag-usapan yun ay nagpatuloy kami sa pagkain. Ginawa kong una ng braso ni Daniel habang nakayakap ako sa kanya. Hinahaplos niya ang buhok ko kaya napapikit ako sa ginawa niya. Pasensya ka na kung napauwi ka agad ng dahil sa akin. Mahina akong saad sa kanya. Sorry. Siguro dito muna ako sa bahay magtatrabaho para mabantayan kita. You can work at your office. It's more hassle if you work here. You don't have to worry about me, Daniel. I can't, babe. Nung tumawag si Ate Mabel, ramdam kong sobrang taranta niya. Habang sinasabi na umiiyak ka. Kung nandoon naman ako sa opisina, hindi ako makakaayos ng trabaho. Baka mahibang na ako kakaisip sa'yo. I'm sorry, Daniel. Dahil sa akin nahihirapan ka. Narinig ko ang paghugot niya ng hininga. Lahat gagawin ko, Bianca, para sa'yo. Niyakap ko siya ng mahigpit habang ang ulo ko'y nakaunan sa braso niya. I'm sorry, babe, at maraming salamat sa lahat. Wala kang dapat ipangamba habang kasama mo ko, babe. Saad pa ni Daniel, bago siya dinampian ng halik sa labi na tinugon naman ng dalaga. Napakasaya niya ng sandaling yon dahil kahit nasungitan niya minsan si Daniel, ay hindi ito nasuko sa kanya. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.